Pero it's true mga kapatid, may human side si Jesus Christ. Amen ba? At yung human side niya ay may emosyon. At yun ang pag-uusapan natin this morning. So tuloy yung ating series about the goodness of God. At ang ating topic ngayon ay part 2. The day Jesus cried. Okay? Pero ang verse natin ay iba na. Basahin natin sa Luke 19 verses 41 hanggang 44. Okay, verse 41. And when he drew near and saw the city, he wept over it. Sabi niyo nga, he wept over it. Saying, would that you, even you who had known on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes. For the days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in on every side and tear you down to the ground, you and your children within you, and they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your visitation. Yung verse na to ay talaga napaka-personal in a way na ang emosyon ng Panginoong Yesus ay nahayag dito. Talagang totally. Marami story sa Bible na nahayag ang emosyon ng Panginoon, pero on this part, dito yung medyo, again, umiyak siya hindi para sa kanyang sarili, Ate Chay, kundi siya umiyak again para sa iba. Ang ating main idea this morning is God has emotions. Sabi nyo nga, God has emotions. God gifted you with emotions so that you can relate back to God and then to people. In Tagalog, may emosyon ang Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng emosyon para makarelate ka pabalik sa Diyos at sa mga tao. Going back do sa story, mga kapatid. Ito yung story na kung saan si Jesus ay galing somewhere, papunta siyang Jericho. Okay? At sa chapter 19 verse 1, may kita niyo yung story ni Zacchaeus. Si Zacchaeus, yung nakalakay Zacchaeus, yung pandak na mama, na gusto niya makita lang si Jesus, pero he was surprised kasi bumisita mismo si Jesus sa bahay niya. Okay? Zacchaeus, halika. Punta ko sa bahay niyo ngayon. Sabi ng mga marites, di ba masamang tao yan? Bakit si Lord pupuntahan siya? Hindi talaga nawawala yun eh. Okay? And then pumunta si Jesus doon at sabi ni Zacchaeus, yung kalahati ng kayamanan ko pamigay sa mahirap at yung mga na loko ko ay babayaran ko 4 times. Ba, kung may utang siya, Marlon, yung isang tao, may naloko siyang 1,000 pesos. Ang ibabalik niya ay 4,000. Aba, mauubos yung kayamanan sa Zacchaeus. Pero no problem, Daddy. Kasi siya ay nagpapakumbaba sa Diyos. Sa dulo nun, verse 10, ang sabi doon, naparito ang anak ng tao hindi para sa naparito ang anak ng tao para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. And then may story pa doon tungkol sa servant na yung 5, 2, and 1. Okay? And then sa dulo noon, sabi doon, babalik yung may-ari para i-account yung mga tao. So parang medyo dumating na doon sa, hindi lamang sa evangelism, kundi sa judgment day. Now pagdating sa verse 41, naglalakad pa si Jesus. At habang siya ay naglalakad, okay, by the way, sino sa inyo habang naglalakad ay nanonotice ninyo yung mga nangyayari sa paligid? Di ba? Kami ni Grace, pag magkasama kami sa motor, nanonotice niya yung presyo ng gasolina sa mga gas stations na dinadaanan namin. Ang mahal pala ng gas dito, 69 dito. Doon sa atin, 61 lang. So yun yung mga usapan namin minsan. May napapansin tayo sa paligid at minsan emote tayo pag napansin natin. Si Jesus, nag-emote din. Sabi niya, ito yung tunay na Israelita. At sabi niya kay Zacchaeus, okay, ikaw ay tunay na salipi ni Abraham. Okay? Dito,
medyo habang naglalakad siya, I don't know, pero habang naglalakad si Jesus at si Evelyn, lalong tumitindi ang emosyon niya. Una, natuwa siya dahil si Zacchaeus lumapit. Nalungkot siya sa story dahil sa may mga tao na hindi iniisip na babalik si Lord. Basta bahala na sa buhay. Pagdating dito sa part na to, nung tiningnan niya na ang Jerusalem, I don't know, siguro baka Mount of Olives siya parang nasa Antipolo ka, overlooking. Sino sa inyo nakatingin sa Antipolo, overlooking yan. Pag nag-drive si Marlon, si Cathy, pag nandun ka sa Antipolo, may part doon na kita mo talaga ang Metro Manila, ang Rizal, hanggang Laguna Lake. Maaring gano'n nakita ni Jesus, At ang sabi niya lang, anong nangyari sa kanya, siya'y umiyak. At ang sabi niya, "Oh Jerusalem, Jerusalem, kung sana alam mo lang." Kumbaga, mayroon siyang emosyon at ang sabi doon, umiyak siya. This is the second time na umiyak si Jesus. At ang pag-iyak niya, hindi dahil sa mamamatay na siya, kundi ang pag-iyak niya ay para sa mga tao na hindi na-recognize ang pagbisita ng Panginoon. Sa Old Testament, alam na nila na ang sabi ni Moses, okay, may darating na propeta katulad ko. Pakinggan nyo siya, siguraduhin nyo. And then after almost 1,000 years, dumating si Jesus. At ang sabi ng John chapter 1 verse 11, naparito siya pero yung bayan niya hindi siya tinanggap. Naparito siya pero yung bayan niya hindi siya kinilala. Sa verse 12, doon nakalagay na, ngunit sa lahat na tumanggap at nanalig. So yung feeling of rejection, yung ma-reject ka, naramdaman ni Jesus. At yan ang isa sa mga issues ng buhay ko noon. When I was younger, yung issue of rejection ko, kumbaga, tingnan mo lang ako ng kakaiba, gagawin ko ng story yan. Kaya ko nang maliitin ang sarili ko without your help. Tingnan mo lang ako ng hindi medyo nabaling ka lang, malungkot ka, and then natingin ka sa akin, malungkot ka, may meaning na sa akin yun. I had an issue of rejection. Kaya hindi ako masyadong nakikipagkilala sa mga tao. Pag galing school, uwi lang ako ng bahay, kung may barkada, ganun. Pero yung barkada ko, piling-pili. Yung alam ko na hindi ako i-reject. At dumating pa ang time na ang mga kaibigan ko ay puro mga babae. At nagbabahay-bahayan, teacher-teacheran, sa Muntalban. At nag-iisip na yung tatay ko tungkol sa aking gender. Pero ganun pa man, kasi safe ako eh. Yung mga lalaki, mapang-asar yan eh. Okay, parang ako. Pero I've learned na yung emosyon mo ay regalo sa'yo ng Diyos. And listen here, punta natin yung ating main idea. May emosyon ang Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng emosyon, hindi para maimbierna ka maghapon. At magtatantrums ka, at magsasabi ka ng lahat ng mga galit mo at lahat kung ano naman. Lahat tayo napunta dyan, one way or the other, mga kapatid. Pero binigyan ka ng Diyos ng emosyon kasi yung emosyon mo, kailangan niya para makilala mo siya na may emosyon. Kumbaga, emotion to emotion, doon yung growth. Hindi pwedeng alam ko na alam mo. Hindi. Kundi, ramdam mo ba? Ramdam ko eh. Okay? Let me tell you muna kung paano nagwa-function ang brain ng lalaki kumpara sa babae. Gusto niyo ng konting information? May napanood akong video, I forgot the video, pero may mga ibang books ako nakita na kakaiba mag-operate ang brain ng babae kumpara sa lalaki. Iba. Ang lalaki more on rational. Kumbaga, explain mo sa akin. Pero may emotion din tayo, siyempre, mga lalaki. Yung mga babae naman, more on emotion. Kumbaga, iparamdam mo sa akin. Kaya perfect na combination ang lalaki at babae. Kasi sila ay, hindi sila compatible. Sila ay, hindi sila complement.
compatible. Tama? Kundi supplement sila. Yung kakulangan ng lalaki na emosyon, nasa babae. Yung kakulangan ng babae na rational, nasa lalaki. Tama? Even sa reproduction, may role ang babae sa reproduction, sa nanganganak, at may role ang lalaki. Di ba? So, ganito mag-function ang brain ng lalaki. Ang brain ng lalaki ay naka-department yan, daddy. May Department of Foreign Affairs. Walang pakialam ang Department of Foreign Affairs o the Department of Education. Okay? May mga departments yan. At nag-function sila ng sarili nila. Pag the Department of Education ang pinag-uusapan, walang kinalaman si Department of Finance. Okay? Ganun mag-usap. Kaya, mga babae, you find mysterious yung lalaki, bakit hindi mo kinwekta yung ganun? Okay? May ako dudugtong yon. Kumbaga, pag nag-isip ang lalaki, compartmentalized. Ito ang pinag-uusapan, dito tayo. Iba ng pag-uusapan, isarado natin dito, lipat tayo dito. Sa babae, it's different. Walang department. Lahat sama-sama. Patong-patong. Tabi-tabi. Kaya pag nagalaw mo yung isa, ang Department of Finance nagalaw mo pati ang Department of Energy. Yeah. Kung hindi mo alam kung paano mag-function ang brain mo, ang emosyon mo, magugulo ang buhay mo. Sisihin mo ang mister mo dahil hindi siya nakakaramdam. Sisihin mo ang misis mo na hindi siya nag-iisip. Okay, kailangan ko sumigaw to emphasize. Si Jesus, nung siya ay naglakad doon, for the past 3 years ng buhay niya, naiikot niya lagi yung lugar na yun. At habang tumatagal, na-feel niya na pa-ending na ang kanyang ministry, pero until that time, hindi pa rin nararamdaman, hindi pa rin naiisip, hindi pa rin nafe-feel ng Jerusalem bakit siya nandoon. Nandoon yung alam, nandoon yung ramdam. Si Jesus alam na alam at si Jesus ramdam na ramdam niya. Okay? May emosyon ang Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng emosyon, hindi para maimbierna ka. Kundi you can maximize on that emotion para makarelate ka sa Diyos. That's why may free will. Para ikaw din ay makarelate sa kapwa-tao mo na may emosyon at ang Diyos na may emosyon. So, again, doon sa ating pinag-usapan, intro or trivia. In Luke 19:41, Jesus cried because of Jerusalem's hardness of heart. Now listen here. Many times, the heart of the problem, tingnan nyo, many times, the heart of the problem is our heart. Close open parenthesis, mishandled emotions. Hindi kasalanan na makaramdam ka, matuwa, magalit, maasar. It's how you handle those emotions. Doon ka bumabagsak o doon ka nagiging tagumpay. At maraming Christian, hindi pa naboborn again ng emosyon. Or, malaking part. Gets niyo ako? Si Jesus, hinandle niya emosyon niya enough para maiparating sa mga tao, hey, there's something that is wrong sa buhay ninyo. Pero hindi para kontrolin sila, hindi para sila bigyan ng whatever harsh words, kundi I pray kung si Jesus, maisip nyo at maramdaman ninyo. And today, this morning, I pray, hindi lang nandito ngayon, at mula sa online din, at yung makakarinig ito in the future, na hindi kasalanan ng emosyon mo. Pero you can mishandle your emotions. Today, pag-usapan natin how to handle properly that emotion. Okay? Gusto niyo yan?
Gusto niyo bang malaman kung paano i-handle ang mga emosyon natin? Tingnan mo ang katabi mo. Mukha na ba siyang ready? Na, alam mo, after nito, even ako habang inaaral ko to, sabi ko, okay, ang galing Lord I never saw yung ganitong side ng story na to. Pero since nung pinag-aralan natin last week at the past few weeks, yung God is good, the goodness of God, part ng goodness of God ay ramdam ka niya. So, may emosyon ang Diyos. So, it means na kailangan kong gamitin ang emosyon ko to connect with this God. God has emotions. Learning from the emotions of Jesus. Number 1. Your emotions are connected to how you perceive matters. Kung papaano mo tingnan, pag-aralan, tanggapin ang mga sitwasyon sa buhay mo, may kinalaman dyan ng emosyon mo. Kung ikaw ay may hugot, kung ikaw ay asa, kung ikaw ay talunan, kung ikaw ay imbierna sa buhay, good or bad, may masasabi kang bad. Kasi wala sa hulog ang emosyon mo. Since connected ang emosyon mo sa iyong sa iyong buhay, at sa pagiging Kristiyano mo, you need to know, mga kapatid, na itong emosyon ko ay pwedeng magamit ko sa paglago ko bilang Kristiyano. Tingnan nyo lang si Jesus at si Paul at iba pa mga apostles, pag samasamahin mo, meron silang tinatawag na one another na mga rule. Love one another, carry one another's burden. Yung one another's na yon, I don't know, mga around 50 siguro yung mga yon. I'm not sure. At yung one another's na yon ay nagsasabi na gamitin mong emosyon mo to help other people. At kung ikaw ay down at may mga tao na nakarelate sa'yo, naunawaan ka without pointing a finger sa'yo, ikaw na imbierna na, dahil may emosyon siya, may emosyon ka, kumukonek siya sa'yo, at yung emosyon niya positive, ay ikaw ay pabagsak na talaga emosyon mo, ang nangyari ay, nakikinabang ka sa emosyon niya. Ang Christianity is full of emotions. Did you know that? Even yung pagtaas mo ng kamay mo, it has emotion. Ginaya mo lang yung katabi mo, ay nagtaas ng kamay si Boy, taas din ng kamay. Pero may times na nagtataas ka ng kamay, magtaas ng kamay yung katabi mo o hindi, because you feel God, talagang naging natural. When you worship God, you need to use your emotion. Di ba pag nagagalit tayo sa mga anak natin, may emosyon No, pag mag-worship ka, may emosyon ba? Hindi, pastor, ganito lang talaga ako. Pag nagalit ka, ganyan ka rin ba? Galit ako. Ganito lang ako dahil galit ako. Di, pag galit ka, iba Di ba? So, sa worship, bakit parang walang emosyon? Pero pag galit, may emosyon. Meron bang something imbalance doon? Meron. Ibig sabihin, meron kang kaalaman na ang emosyon mo ay para sa mga negatibong bagay lang. Pag sa Diyos, walang emosyon dyan. At least, Lord, nandito ko. That's not good. Pero, may i-improve pa yan. Minsan, I don't know sa inyo, pero nung bago akong Christian, nag-iisip ako, pati iyak-iyak pa tong sister to, napakamadrama naman ito, Kati. Sino ba yung crying lady sa San Mateo noon? Di ba? Iyak-iyak pa ito. Mag-worship lang, kumakanta lang, umiiyak pa. I was so negative noong mga panahon na yun. Pero nung ako ay nakakonekta sa Diyos with my emotion, naintindihan ko siya. Yung pinsan ko na crying man, pag nag-worship kay Lord John, kakaumpisa pala ng worship, pagkasama ko mag-worship noon, yun, nung mga teenager pa kami, ang bilis kumonekta. Sabi ko, ang bilis naman mapag-worship itong mama na to, Pastor Miguel. Sabi ko, ba't ganun? At napansin ko, dahil yung emosyon niya ay connected sa kanyang pag-worship sa Panginoon, ang bilis niyang lumago. Sabi ko, bakit ang mga taong may emosyon sa pag-worship sa Diyos, nakikita yung big picture, at ang bilis lumago? Si David is so emotional.
Di ba one time nag-celebrate siya, yung Ark of the Covenant, dadali na sa Jerusalem for how many years? At siya, nagwala siya. Okay, nahubad yung balabal niya. At sinabi ni Michal, isa sa mga asawa niya, sabi niya, naku, mukha kang tangi agent sa pinagagawa mo. Sabi niya, walang problema para mapurihan ko ang Diyos at makita nila, basta ako, magupuri ako sa Panginoon. May emosyon. Na pag nag-worship ka, may emosyon. Pag nagpipray ka, may emosyon. Pastor, ayoko mag-pray kasi umiiyak ako. Okay lang. Okay lang. Now, huwag natin pulaan yung iba na pag nag-i-emote sa pag-worship kay Lord, okay naman. Hindi, kumukonekta siya eh. Huwag mong pakialaman. Amen? You have to use your emotion. Dapat fair. Kasi pag nagagamit mong emosyon mo, hindi lang sa pag-worship kay Lord, kundi even sa pakikipag-usap sa Panginoon, may connect eh. Pag nag-pray ka, ikaw lang ang si Lord or kasama ang mga tao, doesn't matter yung emosyon. Pagkausap mo yung tao at yung feel mo, hindi siya kumukonekta sa'yo, habang kausap mo siya, text siya ng text, anong emosyon na pinapakita niya? Hindi ka importante. Mas importante itong kachat ko. Di ba? Kapag ikaw ay may kausap at may kachat ka, unless na nagpaalam ka, pinapakita mo sa kanya na hindi siya importante. So ano naman niya? Next time na lang. Ganon din kay Lord. Kung ikaw ay kukonekta sa Diyos at ang emosyon mo ay nasa iba, huwag mo nang gawin. Unahin mo na muna yun. I-condition mo ang sarili mo pagpunta mo sa church na kukonekta ka sa Diyos with your heart, with your mind, with your soul, and with your flesh. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. May sense, mga kapatid? Minsan, itry nyo ipa-record yung sarili nyo sa bahay. Ipa-video nyo ang sarili nyo. And then, itry nyo panoorin. Parang real, reality show. Ay, ginagawa ko ba yan? Dati, nung hindi pa uso yung binibideo yung preaching, at nagsimula tayo mag-video, mag-video, mag-record nung pandemic. Okay? Tinitingnan ko sarili ko. Sabi ko, ang pagsasalita ko ba ay match doon sa mukha ko? Sa sinasabi ko? And I learned. Pero there was this one video na sumikat talaga sa mga ibang kapatiran. Sabi niya, Pastor, bakit ikaw ay naka-eyeliner na? There was one video na para mukha ako naka-eyeliner. Sabi ko, hindi, sobrang puyat lang siguro talaga ako niyan. Okay? Yung videographer ko nun, si Jed, at talagang magpipreach ako na sila lang ang crowd kasi di ba, pandemic eh. Tapos i-record yun, tapos i-upload, tapos hindi pa fiber yung aming connection sa internet, kaya halos buong isang araw bago ma-upload yung ilang minutes sa video. And I was thinking, ako ba ay, pag nagsasalita ba ako, kumukonect? Nadi-distract ba sila? There was one time na may nagsabi sa akin, yung ate ko, bakit pag nagpipreach ka, kailangan magtaas ka ng kilay? Huwag mo nga akong taasan ng kilay. Sabi ko, ewan ko natural yun eh. Part ng emotion ko yun eh. Di ba? Okay? Mga pastors, iba-iba mag-preach. Ibang kasama natin pastor, talaga nakakarating hanggang dyan. Ako, dito lang ako, usually. Di ba? Hindi ito o mas banal at hindi sila banal. Hindi, walang ganun. But we use the emotions. Amen ba? So see the big picture. So paano mo gamitin ang emosyon mo? Tingnan mo malawak na ano. Huwag mo lang tingnan ang sarili mo. Ito kasi yun eh. Hindi. Stop, pause, and then look at the person in the eye at i-feel mo siya. Okay? Be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. In Tagalog, maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa galit. Binabaliktad ng iba yon. Diba?
mabilis magalit, huwag makinig, at magsalita na magsalita. So see the big picture, mga kapatid. Pangalawa, your suffering trains your emotion. Maraming tao ayaw ng suffering. Pero bakit pinapayagan ng Panginoon na mag-suffer ka? Osh, pinagalitan na naman ako ng nanay ko. Suffering. Pero kung gagamitin mong emosyon mo, and by the way, sa Greek mindset, magkaiba ang mind and heart. Sa Jewish mindset, ang heart and mind, isa lang. Kaya si Christ nagsalita, why do you think with your hearts na ganito? So pag nag-isip ka, imposible na nag-isip ka lang na walang emosyon. May emosyon yan kahit konti. Yung lalaki is rational, palaisip. Pero may emosyon yun ng konti. Ang babae ay talagang ma-emotional. Pero nag-iisip din yun ng konti. Kaya ang gandang combination eh. Your suffering trains your emotion. Relate with God. Ito yung sequence ha. Relate with God, yourself, and then people. Huwag mo unahin na relate with yourself. Hindi mo makikita ang sarili mo, kapatid, ng tama kung sisimulan mo sa sarili mo. Magsimula ka sa Diyos. Ano ang tingin sa'yo ng Diyos? Yun ang question. Hindi anong tingin mo sa sarili mo. It's either kung ikaw ay mapagpakumbaba, negatively, mamaliitin mo sarili mo. Kung ikaw naman ay mayabang, masyado mong ipagyayabang ang sarili mo. Kaya don't start with yourself. Mag-relate ka muna, ano ang tingin ng Diyos sa sarili mo. Amen? Paano ka tinitingnan ng Diyos? Marumi ako, makasalanan ako. Hindi, linis na kita dahil kay Jesus Christ, dahil may faith ka sa aking anak. Na ano pipilit mo? Yung nararamdaman mong marumi ka? O yung sinasabi ng Panginoon na ikaw ay nilinis ko na? Tinatamad ka mag-church, tinatamad ka magbasa ng Bible. Pag inuna mo sarili mo, hindi mo gagawin yun. Pero unahin mo ang Diyos. Isipin mo ang Diyos. Kumonekta ka sa Diyos, sisipagin ka. Kaya lahat ng katamaran, lahat ng galit, lahat ng mga negative and positive na emotions ay kaya mong makontain at matitrain ka yung emosyon mo if you start with God. Pastor, hindi ko kayang sundin ang Diyos yan. Bakit? Nasaktan ako. You see? Hindi niya masunod ang Diyos kasi nasaktan siya. I-try na kayong tumuhin mo sa Diyos. Kahit na nasaktan siya, susundin niya ang Diyos. You see the sequence? Si Jesus, kung siguro kung masusunod ang sarili niya, katulad nung suffering niya sa yung sa Gethsemane, sabi niya, may this cup of suffering pass me. Kumbaga, lampasan ako. Pero not my will, but your will be done. Ang emosyon niya siyang ay nagsasabi sa kanya, ayaw mo niyan. Masakit yan. Magsasuffer ka. Ang tanong, ang emosyon ba ni Jesus ang sinunod niya? Ang emosyon ba ni Jesus ang sinunod niya? Yan ang feel ko eh. Yan ang tama. Basta yan ang tama. Naku, kagulo ang mundo pag lahat ay may tama. Tingnan mo, katabi mo, sabihin mo, may tama. Ay, di ba? Di ba? Pag tama ka, tama din siya, pareho kayong may tama. At pag pareho kayong may tama, may tatamaan. Diba? Ngayon, nasaan na ang goodness of God kapag kagulo tayo? Nawawala ang goodness of God. Tapos mag-pray ka, Lord, pakita mo sa akin kabutihan mo. Yung emosyon mo, kailangan mo munang kontrolin. Train your emotion. Hindi masama na nakaramdam ka ng galit, hindi kasalanan na malungkot ka, hindi kasalanan na malumbay ka. Ang kasalanan ay pag ginamit mo yon against yourself or sa mga tao. Amen?
This is one area ng buhay Kristiyano, mga kapatid, na maraming bumabagsak. Even seasoned believers. Kahit na 2,000 years ng Christian, bumabagsak dito. Tingnan natin yung verse. Tingnan niyo yung verse. Balikan natin yung verse. Ang sabi ni Jesus, ang sabi ni Luke, when he drew near, kaya habang papalapit siya, at nakita niya yung syudad. Brethren, hindi mo mararamdaman ang sitwasyon, hindi mo mararamdaman ang tao unless mas lumalapit ka sa Kanya at mas nakikita mo siya kung papaano siya tingnan ng Diyos. Reverse ganun din. Sa sarili mo ganun din. Hindi mo ma-appreciate ang sarili mo, hindi mo matatrato ng tama ang sarili mo unless makita mo ang sarili mo sa paningin ng Diyos. Pakitingnan ang katabi mo ng may ngiti, may emosyon. Okay, yung mga kabataan dito na naglalaro, yung mga gamers dyan, sa palagay nyo may emosyon sila? Di ba? Hello? Sa mga nagkukunwari dyan, hello? Di ba yung mga kabataan, ganyan eh. Pero pagdating sa church, walang emosyon. Let's worship. Si John nahihikain na dito. Talagang ganun. Sabi ko sa kay Lula ka na, kay JJ. Sabi ko, kay John, kay JC. Sabi ko, tinan mo yung nanay mo, parang hindi hinihika. Sabi niya, pastor, sa bahay yan, mamaya aangal yan. So, pinagchichismisan ka namin, Jonah, kanina. Okay? Talagang yung energy ni Jonah, talagang mag-headbang na siya talaga eh. Okay, going back sa mga kabataan na pag naglalaro ay punong-puno ng emosyon. Pag sa church ba, may emosyon ka? I-try mo paglaruin yan. Sumisigaw. Minsan, nagugulat na ako talaga. Hindi ko makalimutan si Chief. Minsan, natutulog na ako. Chief, 2:00 na. Sumisigaw ka. Naka-earphone. May emosyon kasi eh. Pag sa Lord, may emosyon ka? Pag sa pag-share ng mabuting balita sa kapwa mo, may emosyon? Okay? Pag pumunta kayo sa Manlangit at nakikita nyo si Ate Alma naglilipat ng mga paninda niya doon sa plastic, may emosyon. Nakikipag-usap. Oo, mura na nga ito eh. Padagdag naman. Sige, dagdagan ko ng plastic. May emosyon, mga kapatid. Pag walang emosyon, corny, boring. Kaya pag naghuhugot yung partner mo, pagbigyan mo siya muna, nauna siya eh. Huwag mong sasabayan. Amen. Pag nauna, nagtaas ng boses ang kapartner mo, antayin mo yung part mo, pero huwag kang sumabay kasi naunahan ka na. Okay? Hayaan mo siya. Pero huwag kang maglaro ng ML habang kausap mo siya. Okay? Pakinggan mo siya. Drop everything. Kaya isa sa mga, alam nyo, isa sa mga pangtanggal ng emosyon, emotional connect, ay itong napakaliit na gadget na to. Diba? Minsan nasa bahay na, diba? Parang mag-aano ka pa eh. Punta ka dito. Nasa kabila lang siya eh. Minesis mo pa. Pero pag tinatamad ako at ayoko tumayo doon sa ginagawa ko, Chief, pakitimpla mo akong kape. Ayan, mga online orders po tawag dyan. Okay? Pero kung may kakausapin ka, mas maganda harap-harapan. Yung nakikita mo yung mata niya, nakikita mo habang lumilit, lumalaki yung butas ng ilong niya. May emosyon doon eh. Tandaan nyo, 80% of communication is through body language.
yung words ay 20% lang yan. Kaya minsan yung audio call ay 20% lang ang nararamdaman mo doon. Maari yung intonation, lalo na pag text. Dahil ikaw ang magbibigay ng emosyon doon. Amen ba? And sometimes we fall into that trap. Pero mga kapatid, again, matrain ang emosyon mo. Okay? Yung matrain mo talagang, kalma, chill, huwag kang papatol. O huwag kang whatever na negative. You start with God, and then yourself, and then with other people. Huwag mo rin unahin ng ibang tao. Minsan, especially sa vocation ko as pastor, mga kapatid, minsan pag wala ako sa kondisyon with God and with myself, ang hirap makikonnect sa ibang tao. At yung isa sa mga unang-unang nakaramdam niyan ay si Grace. Kasi lagi kami magkasama eh. Di ba? Pero pag okay ako kay Lord, mas madaling i-okay ang mga bagay-bagay. That's number 2. Number 3. You can glorify God with your emotions. Your emotions, your devotions, and your mission. Bakit hindi anghel ang ginagamit ni Lord para mag-share ng mabuting balita? Wala silang transportation, hindi sila nagugutom, may emosyon sila. Pero bakit hindi sila ang ginagamit? Bakit tayo ang gusto ni Lord na gamitin para i-share ang mabuting balita? Kasi tayo napapagod. Tayo may mas malalim na emosyon. Tayo kailangan mamasahe. Tayo magkaroon ng ganito mga bagay. At pag naramdaman ng mga tao yun na importante sila at meron kang message from your heart na pwede mong i-share sa kanila, they connect. Minsan ang failure ng mission at ng evangelism ay walang emosyon. Minsan ang failure ng preaching, ng worship leading, minsan ang failure ng pag-attend sa church na hindi mo, ba't hindi ako na-bless? Many times, may emosyon na involved dyan. And many times, those emotions can be wrong. Okay? 2 tao, umattend ng church. Yung isa sabi niya, ay, sintonado yung worship leader. Hindi makapag-worship. Yung isa, sintonado din yung worship leader. Pero nag-worship. Anong kaibahan? Same church, same worship leader, same band, same day. Pero iba, ay, na-bless ako. Hindi ako na-bless. Emotion is the wrong emotion. Emosyon na hindi na-train na mag-worship sa Panginoon, kundi trained ang emosyon na unawain mo ko, bless mo ako, bigyan mo ako, me, myself, and I. Kung train ka sa ganong emosyon, you will never appreciate community. Kasi ang tingin mo, ikaw lang ang mahalaga. Ikaw ang pinakamarunong. Ikaw ang pinakamabait. Okay, ang bait mo naman, sana kunin ka na. Wag naman. Guess nyo ka mga kapatid? Tingnan mo ang katabi mo, pakingitian ng may emosyon. Conclusion, mga kapatid. Wow! Praise the Lord. Basahin natin ng malakas. Sabayan niyo ako in English. Your emotion is a gift. Make God smile by maximizing on it in the most godly and purposeful way. In Tagalog, sana tama, ang iyong damdamin ay isang pangitiin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-maximize dito sa pinakamakadiyos at pinakamay layuning paraan. See? Amen. And if we are doing that, the goodness of God ay mag-overflow. Kasi bakit? With the right emotion, mas ma-appreciate mo even yung kalitliitang galaw ng Diyos sa buhay mo. With the wrong emotion, ang laki na ng ginawa ng Diyos, still ungrateful pa din. So choose your emotion. Train your emotions.
And be sure ng emosyon mo will glorify the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Siguro ang healing ko sa bawat isa, mga kapatid, in the next weeks, iwanan natin yung flow na make me feel good. Puntahan natin yung challenge na make others feel good. Amen ba? Tayong lahat ay tumayo and let's pray. Thank you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Connect with God with your emotion. And sa ganitong mga pagkakataon, music helps us kasi music is full of emotion. So ngayon, mga kapatid, if you feel like it, pwede mo bang itaas ang kamay mo sa Panginoon as we close in prayer? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.